Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay, salamat ho. Hindi ho atin si Tatay Digong sa confirmation of charges. Bakit? Hindi naman ho siya, banyagang tao para doon litisin. At illegal ho ang kanyang pagdakip. Kinidnap ho siya ayon sa mga balita. Di ba? Isipin nyo hindi ka naman tagahig o hindi ka naman ano ba tawag doon? Puti. O puti kung tawag yun kasi European Europe yung di ba? Hindi ka naman taga dyan. Pilipino ka. Tapos yan kalilitisin. Ano kayo mga unggoy? Kaya iba ang magaling sa matalino. Iba ang maabilidad sa magaling. Iba ang marunong sa nagmamarunong. Akala nyo maloloko nyo si Tatay Digong? Confirmation of charges. Tsaka yung mga papupuntahin na witness ko, nagtatanong ho kami bakit ilang piraso na lang kayo ngayon, ha? Bakit? Dati 30,000 ang pinagmamalaki nyo. Ngayon, hindi namin alam kung wala pa kayo sa 10. Di ba? Totoo naman. At ano pa ang mga balita ngayon? Bilyonaryo nagpa-survey. Napabipi Sara sa result. Bilyonaryo nagpa-survey. Ang resulta, Corina, napasara Duterte. All goods yan pag ganyan. Di ba? At ano pa ngayon? Yung mga napipiko na dahil ang taas ng survey ni Bibi Sara at itong si Risa, pinagtatawanan sa kanyang pahina. Pinagtatawanan May post nga si Wency. Ang kanyang post, pag si Bibi Sara nag-announce, ang daming nag-heart, maraming nagla-like. Nung mag-announce daw yung virus, kayo na magsabi kung ano kinalabasan. Trabaho muna tayo, Naga City Mayor Robredo, sa panawagan tumakbo siya. Huwag ka nang tumakbo. Bakit? Masakit yan. Masakit, masakit yan. Pag natalo kayo, sabihin nyo, dinaya kayo. Ganun lang naman eh. Woohoo! Talagang totoo ang mangyayari na magkakaroon niya ng mga kung ano-anong kwento pagdating na ng 2028. Kaya kailangan tayo, i-landslide na natin para hindi makahabol ang mga demonyo. Mga unggoy na yan. Diba? Solid na natin, Bibi Sara. Para wala nang habol. Wala na silang mga... diba? Ngayon, para-paraan sila. Ano sabi? Close fight daw. Saan kayo close fight, Bibi Sara? Gawa nyo lang kwento yan. Ito na naman tayo. Sabi dito, Contreras, kung ngayon ang eleksyon, dikit ang laban. Wow. Panaginip mo yan, Baka nananaginip ka. Nadidikitan laban. Ang layo nga ng survey. Ang survey is 33% kay BP Sara. At doon sa ating mo, 2.4. Palorkey kayo. Simulan natin dito. Pasok. Hindi yan. Ito naman, bakit pumunta ka dyan? Dito kay BP Sara. Sa gitna ng papainit na Yan. usapan para sa 2028, patuloy na naglalabasan ng iba't ibang indikasyon ng galaw sa politika na hindi na lamang nakikita sa mga formal na pahayag ng mga politiko kundi maging sa pulso ng social media at sa hayagang paglalantad ng paninindigan ng ilang kilalang personalidad. Nagpa-survey na lang sila ng kung ano-ano. Yung totoong survey sa Pulse Asia, lumamang si BP Sara. Tapos nung napanood nila na mataas ang rating ni BP Sara, ni President Sara Duterte, ito na, nagpagawa na ng mga peking survey ang mga ulupong. Diyos ko po, Karudi. Iyak tawa sila eh. Habang sari-saring survey ang kumakalat at patuloy na sinusubaybayan ng publiko, kasabay namang lumilitaw ang mga pahayag ng suporta, parinig,
at biro na agad nagiging bahagi ng mas malawak na diskurso sa kung sino ang may tunay na lakas ng loob na humarap sa hamon ng pamumuno sa susunod na halalan. Ganyan Batay sa sila. mga larawang kumakalat sa social media, lumabas ang magkakaibang online poll at survey na nagtatanong sa publiko kung sino ang posibleng iboto sakaling tumakbo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028, Yan. at kung paano siya ikinukumpara sa iba pang pangalan sa politika gaya ni Leni Robredo at Risa Hontiveros. Sa isang graphic na ibinahagi online, umabot sa humigit kumulang 200,000 ang kabuuang reaksyon ng mga netizen. Tignan nyo Mula sa bilang na ito, ang tinatayang 166,000 na pabor kay VP Sara Duterte ay katumbas ng humigit kumulang 83% ng kabuuan, habang ang 24,000 negatibong reaksyon ay katumbas ng humigit kumulang 12%, at ang natitirang porsyento na mula sa iba pang uri ng reaksyon ay tinatayang nasa 5%. Sa hiwalay namang online, Tignan nyo Kita nyo kung sino yung totoo at mahal ng taong bayan. Hindi yung nagpapanggap lang. Hindi yung survey-surveyan lang. Yan ang totoo. Eto pa. Ano survey poll na to? tumalakay sa posibleng pagpili ng mga botante sakaling parehong tumakbo sina Sara Duterte at Leni Robredo sa halalan ng 2028, makikita na umabot sa humigit kumulang 48,000 ang kabuuang reaksyon. Sa naturang bilang, ang humigit kumulang 43,000 reaksyon na pabor kay Sara Duterte ay katumbas ng tinatayang 89%, habang ang humigit kumulang 4,000 at 700 reaksyon na pumapabor kay Leni Robredo ay katumbas ng tinatayang 9 hanggang 10%, at ang natitirang wala pang 1,000 na reaksyon ay katumbas ng humigit kumulang 2%. Sa isa pang survey Grabe. post na Ayan Sige nyo inilabas ng isang social media page kung saan inilagay bilang pagpipilian sina VP Sara Duterte, Leni Robredo, at Senator Risa Hontiveros, umabot sa halos 10,000 ang kabuuang reaksyon. Batay sa ipinakitang bilang, ang humigit kumulang 9,000 at 900 na reaksyon na pabor kay VP Sara Ayan. Duterte ay katumbas ng tinatayang 99% ng kabuuan, habang Nakita nyo? Ang nakalagay dito, pag-heart ka, kay BP Sara ka. Pag-like ka, kay Robredo. Pag-care ka, kay Risa Hontivirus. Anak ng tipak lang, wala nakuha si Hontivirus. Ang heart ay 99,000. Ang check, wala pa sa 1,000. Yan ang totoong survey. ang humigit kumulang 460 reaksyon na pumapabor kay Leni Robredo ay katumbas ng tinatayang 4 to 5%, at ang 21 reaksyon para kay Risa Hontiveros ay mas mababa sa 1%. Ang mga naturang online poll at survey ay batay sa voluntaryong partisipasyon ng mga netizen sa social media at nagbabago ang bilang habang patuloy ang pagdami ng reaksyon. Ang mga survey na Yan. ito ay patuloy na Tingnan mo sinusunod. si Miss Aiko, nakasuporta. Yan talaga. Yan ang makikita mo. Alam ko dati pa itong supporter ni ni BP Sara Ito si Miss Aiko Melendez. Pero, ang maganda nitong balita, si Tatay Digong, napahiya yung pinayagan kasi si Tatay Digong na hindi na umatin. Hindi umatin. Hindi umatin sa confirmation of charges. Dahil wala namang saysay ang mga binibintang nila kay Tatay Digong Walang kwenta. 'Di ba? Kinidnap niya si Tatay Digong. Anong kaso niyan? Ipapaliwanag ko sa inyo. Kapag ba ikaw presidente ng Pilipinas at yung mga kapulisan ay nagpapatupad lang ng kanilang tungkulin at meron silang uhulihin na may problema sa pinagbabawal na candy, pag ba ito ay pumalag at nanlaban, anong gagawin ng mga pulis? 'Di ba? Gagawin lang nila ang kanilang tungkulin. Tawag ng tungkulin ang tawag doon. 'Di ba? Kung natege yung lumaban, ibibintang nyo sa Pangulo, unggoy. Mga unggoy kayo. Kaunting basic facts po tungkol sa mangyayari sa Lunes sa International Criminal Court. Ang tawag po sa mangyayari sa Lunes ay ang confirmation of charges. Kung sa Pilipinas, yan po ay parang preliminary investigation or PI sa harap ng mga piskal. Kung sa Pilipinas, ang hinaharap ng piskal ay ang tinatawag na probable cause. Probable cause to believe that a crime has been committed,
and that the respondent is probably guilty. Yan po ang standard sa Pilipinas ng preliminary investigation. Medyo iba sa ICC. Una po, hindi piskal ang magdedesisyon, kundi ang pre-trial chamber na kinabibilangan ng 3 husgado. Ang kailangang patunayan ng mga prosecutor ay substantial grounds. Substantial grounds to believe that a crime was committed and that the respondent committed them. Sa umpisa, ang prosecutor po ay maglalatag ng mga ebidensya. Maaaring mga dokumento o mga affidavit ng mga testigo o mga report ng mga eksperto. Madalas, wala pang testigo sa puntong ito. Pero pwede naman Eh sila... bakit pinadala na nila kagad? Yung mga peking testigo nila. Bakit anun? Papali pa rin nila. Akala ba namin 30,000? Oo, ngayon sino kaya pumundo na naman doon? Natatanong lang. Saglit lang. Yan na. Nakakaamoy na naman tayo ng mga alikabok-alikabok. So, yun ang ito yung magandang gagawin ni Tatay Digong. Ito. Bago sa saksi, sa pamamagitan ng sulat, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng Yun, confirmation good. of charges. Sinabi ni Duterte sa kanyang sulat na ipinauubayan niya o waive ang kanyang karapatan na dumalo sa pagdinig at naiintindihan niya ang posibleng maging epekto nito. Ipinauubay raw niya sa kanyang abogado at sa team nito ang pagsala sa mga ebidensya ng prosekusyon. Ayon sa dating Pangulo, hindi niya gustong dumalo dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Tama. Pinabulaanan din ni Duterte na pinangsiwaan niya ang extrajudicial killings. Ginagamit lang daw ito ng kanyang mga kalaban sa politika laban sa kanya. Totoo naman Dagdag pa ni Duterte, ayaw niyang dumalo sa mga paglilitis na malilimutan din niya. Matanda, pagod at mahina na raw siya. At umaasa raw siyang irerespeto ng korte ang kanyang kapayapaan sa loob ng kulungan kung saan siya nakapiit. Nakadetine si Duterte sa The Hague, Netherlands para sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Tama. Tatay Digong, buti na lang at hindi ka dadalo. Kasi isang kalokohan lang yan. Lilitisin ka, wala ka namang kasalanan. Di isipin ng tao, isipin ng taga-ICC. Akusado ka talaga. Tama yun. The best yung ginawa mo para matauhan yung mga unggoy na yan. At doon sa mga bayaran ng mga biktima ko, swerte nyo, punta kayong dahig, walang gastos, libre bahay, libre kain, may pera pa, sabi ni Aling Ledesma. Ang lupit. Usapang Marcos Robredo Alliance, sinutulan ni Kiko, wala kaming pakisayo, Kiko. Oo, nagpapasikat ka lang kasi gusto mong tumakbo. Unggoy, di ka mananalo. Tutol ang apo ni Cory at Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. Sa usap-usapang pag-aalyansa ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa eleksyon 2028. Bukod sa hindi anya ito makabubuti, ang tanong pa niya, tatakbo ba talaga ang dating bise? Nakatutok si Ian Cruz. Ang napipintong pagkikita bukas ni Pangulong Bongbong Marcos Mamaya at yun na, dating Sabado. Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Grabe, Wala raw sorry, problema sa apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino Jr. na si Kiko Aquino D, convener ng Buhayang People Power Campaign Network. Pero pagdating sa usap-usapang pag-aalyansa ng Marcos Robredo para sa eleksyon 2028, tahasang tutol daw rito si Aquino D. Well, ako po consistent naman ako na tutol po ako sa ganung alliance. Pero ayun, parang that's up to VP Leni to decide. But siguro if I don't know if my opinion is asked, but if my opinion is asked, hindi ako sang-ayon na wala akong paniniwala na makakatulong sa... Sino ka ba? Malayo na apelido mo, hindi na Aquino. Diba? Saka nagugulat kami, bigla kayong umi-ere. Bakit? Papakilala, tatakbo sa susunod? Wow. Oo, alam niyo na, unahan niyo na sila. Baka tumakbo. Oo, sayang lang, ito yung pahayag, binalikan katuloy ni Leni. Sabi ni Leni dito, trabaho muna. I-clarify ko lang na as early as January 26, pinaghahandaan na to. Kasi yung Naga is one of the pilot sites all over the Philippines sa Oplan kontrabaha ng programa ng administrasyon. Alam ko
Ang ibang sites, Tuguegarao, NCR, Bacolod, Rojas City, Cotabato, tapos kami. So, ang head ng project, si Yusek Kalima ng DPWH, so mula pa January 26, pinagpaplanuhan na. Ang pinaka-idea ng Oplan Kontrabaha is to explore yung mga green infrastructure. Wait lang. Bakit ngayon sinabay nyo? Kapag taka naman ating. Kasi kung ikukumpara mo yan sa Davao, talagang galing ng Davao. Yung drainage, yung flood control, yung mga ilog, mga creek, malinis. Walang basura. Walang damo. Hindi ko alam kung may schedule talaga sila. O every week talagang sinusuyod nila kung saan yung mga lugar na madudumi. Tsaka ang kagandahan sa Davao, kahit di pa ako nakakapunta, request naman, baka pumunta tayo diyan. Kagandahan sa Davao, grabe ho ang mga tao. Mababait, tapat. Tsaka hindi ka nakakita ng naninigarilyo sa kung saan-saan. The best. Nakita ko kasi yung ibang nagba-vlog talagang sinasabi nila na bawal manigarilyo sa papubliko, bawal yung magtapon ng basura. Tapos may one time nakita ko sa vlog, grabe linis nga. Oo, sobrang linis. Woo! Sana magaya, no? Yung Davao dito sa Maynila. At mangyayari yan pag umupo na si President Sara Duterte. Yun lang ang hinahangad natin eh. Dikit daw ang laban kung ngayon mangyayari. Tingnan nga natin itong niyayabang ng isang, sino ba to? Kung ngayon daw mangyayari ang halalan, for sure daw, dikit daw ang laban. Sino ang kalaban ni BP Sara? Kundi dikit man yan. Well, hindi naman necessarily mahirap. It's going to be a close race. But there is a better chance kasi ganito po yun. Kung titingnan natin sa mathematics, si Sara Duterte ang talagang merong solid base na 35%. Pero si Lenny naman, meron din siyang base pero hindi ganun kalaki. Pag isama mo doon yung base ni President Marcos, tapos ang labanan, maaaring maging kapantay o baka masigitan ng kaunti yung base ni Sara. Saka lang boss. Baka nananaginip po kayo. Paano nyo naman nasabi na merong supporter pa si Pangulo? Hindi mo ba alam, puro problema nga ang ginawa niyan. Kaya nga yung mga naniniwala sa kanya dati, nagalit na. Tapos sasabihin nyo pa, pag pinagsama, yung supporter ni Lenny at ni Pangulo, tatalunin si BP Sara. Tignan mo yung survey. Ilan kay Lenny? At i-survey mo yung Pangulo. Baka hindi umabot ng 10%. Oo. Tsaka gawin nyo magaling. Yung paghahambing. Hindi yung dadagbawas. Yung natural. Para kapanipaniwala naman. Malayo yung 33%. Kahit magsanib pa si Bulangaw, Pinklangaw, saka Dilangaw. Pagsamasamahin nyo na. Hindi nyo ba alam, nasa 50% na yung trust rating ni BP Sara? Yan. Diyan kayo magugulat. Kaya nga yung iba, nakagano na yung bibig eh. Tikum na. Ayaw na magsalita. Dahil alam na nila ang kalalagyan nila pagdating ng araw. Ganun lang yun. Simplihan nyo lang. Tsaka, wag nyo nang binibuild up nyo pa kahit wala na nga sila eh. Nakakatawa sila, no? Build up sila ng build up sa mga sirang pangalan. Ano ba kapalit niyan? Diba? Ito si BP Sara, mga Duterte, malaki ang nagawa. Kaya alam ng taong bayan kung ano. Kung anong tunay na pagkatao nila. Diba? Balik natin dito sa bilyonaryo. Ano pa yung pinag-usapan dyan? Maganda sa mga maganda. Ito. Baybayan ng mga netizen kasabay ng paglitaw ng mga pahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte sa iba't ibang plataporma ng social media, kung saan ilang kilalang personalidad ang hayagang naghayag ng kanilang paninindigan. Ayan.
Matapang na ipinahayag ni Aiko Melendez ang kanyang buong suporta sa posibleng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028, kasabay ng pag-amin na matagal nang malinaw ang kanyang paninindigan na pabor sa pamilya Duterte. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Melendez na mas pinipili niyang magtrabaho ng tahimik at umiwas sa paninira at personal na bangayan sa politika. Ayon sa kanya, ang sukatan ng liderato ay nakikita sa gawa, prinsipyo, at paninindigan, at hindi sa ingay o galit. Binigyang diin din niya na ang kanyang pagpili kay Duterte ay nakabatay sa nakikita niyang pagtutok sa trabaho, tapang sa pagpapasya, disiplina sa pamumuno, at pagiging makadiyos. Yun ang the best kay BP Sara. Ngayon, bakit sobrang hate na hate? Eto, pati mukha nakaka-hate na eh. 'Di ba? At sasabihin, hindi raw siya takot kay BP Sara. Eh ngayon, huwag ka matakot ngayon. Oo. Sa susunod na pag-upo ni BP So, Sara. himayin natin itong fourth impeachment complaint. Bakit Yes. ninyo guilty sa kasong betrayal of public trust si VP Sara? Well, hindi naman natin sinasabing guilty. I think it's the courts that would decide if ever the Vice President is guilty. But of course, alam natin na the impeachment proceeding is a constitutional mandate ng Kongreso. And we just would like the Filipino people to realize na kasi alam mo, sa totoo lang, during our hearings sa Good Government, of which I am the Vice Chair, and the Quadcom and the Tricom, she refused to take an oath. Pinabayaan lang niya yung kanyang mga deputies ang sumagot, no? Now, mayroon na siyang pagkakataon ngayon sa if ever the impeachment complaint reaches the impeachment court, na pwede niya nang sagutin lahat ng mga alegasyon. Kung ano naman po yung batayan ng ground na culpable violation of the Constitution laban sa kanya? Well, binasa ko po itong impeachment complaint na aking inendorso at nakalagay naman dito ang mahuhusay na mga aligasyon na ibinigay, no? For example, like the culpable violation of the Constitution, for example, like ano ba yung mga nakalagay dito? Yan, alamin mo muna. Oo, kasi banat kayo ng banat. Lahat naman yung pinail nyo na panibagong impeachment, nakarating na yan nung una. Kaya nagtataka kami, kahit binasura na, nirefile nyo pa rin. Oo, sa takot nyo, namumutla kayo pagharap nyo si BP Sara eh. Alalahanin nyo ha. Alalahanin nyo, pumapatol yan si BP Sara. Nananapok yan. baka makatikim kayo. Diyos ko po. Huwag niya kasi birahin ang birahin. Huwag kayong masyadong nakakaawa kayo pagdating ng dulo. Diba? Tapos sasabihin nyo, politika lang ang lahat. Ganun ba yun? Pinulitika nyo ng husto si BP Sara eh. Oo, diba? Sabihin nyo, ganyan ang laro ng politika. Kahit nga ito si Delaylay, minsan mabubuwisit ka dito sa pagmumukha nito eh. Bakit? May banat siya. Oo, at ito yung kanyang banat. Oo. Of charges at the ICC. Unang-una, nagpapakita yan na he's actually of sound mind. Diba? It debunks yung nagiging wala kayong katigil-tigil sa impeachment pa rin, because of the alleged unfitness, psychological or mental incapacity of the president not to stand for trial. But they tried that, but it was rejected by the pre-trial chamber. Nag-appeal sila dun sa ruling na yan. It was again rejected. Now, itong ganyan mga declaration, it would seem that he knows what he's talking about. He knows what the case is all about. He knows what he is up to. Hindi nakapag-recognize the jurisdiction of the IC. Tigilan mo kami? Ha? Ang dami yung mga paandar. Kay Tatay Digo, kay BP Sara, ayaw nyo magsitigil. Ngayon may papakita ko sa inyong survey. Nakakatawa sila. Gumawa sila ng peking survey. Tignan natin Gusto kong mapakita sa inyo. Kasi, ang dami na naman nilang pakulo. Ito raw na survey. Mataas daw itong papasok ko lang Dahil nagulat sila sa survey ni BP Sara,
Ngayon gumawa sila ng pegging survey. Ayan oh. Uy, alis diyan, pangit. Bakit nandiyan ka pa rin? Oh, alis diyan. Oh, ayan. Ito tayo. Pasok natin ito. Spoon pa rin tayo. Oh, kita nyo? Kita nyo? Oh, ayan oh. Oh, yung pegging survey nila. Ayan oh. 35% na raw daw. Diyos ko po, Mama Mia. Ah, ewan ko sa inyo. Oh, ano survey ito? Oh, edited. Gawang ano? Oh, pati ba naman na itong ano, ginawa ninyo na ng kwento. Pero, ang nakakatuwa dito, papakita ko sa inyo yung tumawa sa kanila is, 2,900, pinagtawanan lang sila. O, ang nag-like lang is 675. 'Di ba? Aray ko po. Dito pa lang tinambakan na kayo eh. Tapos sasabihin nyo, ito survey nyo, mataas, tinatawanan lang kayo. Huwag nyo na kasi lokohin ng taong bayan. Sa gumagawa ng mga fake na survey, agoy, iyak nyo na lang yan, ha? Nakakaawa ito mga ito. Ano pa yung mga dapat nating malaman? So, hindi natuloy yung yung confirmation of charges ni Tatay Digong sa 23. So, it's 21 na ng February. Wala na. Oo, abangan na lang natin yung paglaya ni Tatay Digong. Malapit na yan at nalalapit na yan. Ayon sa universe, na-predict na nga rin yan ni Baldwin na this 2026 lalaya si Tatay Digong. So, marami ho ang kakabahan, marami ang matatakot, lalong-lalo na nung nag-announce na si BP Sara. Yung iba, alumpihit na nga paano sila didikit paano nila gagawin yung pagdikit kay BP Sara ngayon na alam mo naman na sila rin ang sumira at pumirma sa impeachment. Aray ko, ang saklap di ba? Kasi mga bida-bida ito hindi nila nag-iisip Ang inuuna nila, kwarta puro kwarta. Marami na nangyayari ngayon. Pero kwarta pa rin yung iniisip ng mga durobong taga-kamara na yan, ng mga contractor. Pero pansinin nyo lang, tahimik na ho ang issue ng flood control. Nasa pawa na ng kung ano-anong issue. Wala na tayong magagawa doon. Ano pa gagawin natin? Wala na ho mag-iimbestiga, tapos na yung investigasyon. Di ba? Yung ICI, wala na. Nakwento na lang na may nag-imbestiga. Tapos, nakwentuhan na lang tayo. Wala na. Meron pa ba? May pinatawag ba na magnanakaw? Yung The Big Fish? Wala na. Diba? Sinasabi na nga meron bang mapapanagot? Wala. Meron bang makukulong? Yung mga nadawit lang na contractor. Pero yung mga congressman, wala. Wala yan. Negative yan. Huy, nako. Kaya abangan natin, Sabi ko sa inyo, iinit ang bakbakan ngayong 2028 national election. Matibay. Oo, nagkampi-kampihan na. Dilaw, pink, pula. Nagkampi-kampihan na lahat. Sa sobrang takot kay BP Sara. Yun lang masasabi natin. Kaya patuloy pa rin sila. Ang dami nila. Tapos nagbubuo pa sila ng remembering EDSA. Meron silang mga binubuo. Magwewelga kayo? Mag-rally kayo? Gawin nyo. Oo, gawin nyo. Kasi itong mga komunista, mga taga-mountain, nangangarap yung mapatalsik. Si Bangag at saka si BP Sara para sila ang sumulong, unggoy. Hindi kayo magwawagi. Sabi nga, ang kasamaan, hindi magwawagi yan. Ito na naman, meron naman silang pinapakita, titindig para sa bayan. Alam niyo yung mga dating kulay-kulay pink na yan? Di ba, nagkaroon niya ng kuwari, maraming crowd, sa Ayala. Diyos ko po. Karudi, baka mapahamak na naman kayo, pagtawa na naman kayo, hindi kayo aabanti. Oo, walang lalakas pa kay BP Sara.
Alam naman ni Ate Lenny yan. Ewan ko ba kay Ate Lenny bakit magpapagamit pa. Diba? Diba tinambakan na nga kayo? 9 million lang ang boto nyo. Hindi pa kayo nadala. Tapos pinapakita nyo, maganda yung crowd nyo, puno yung crowd nyo, agoy, 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 agoy. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo naman kung saan lugar ka. Excited ako at shoutout sa'yo. Hanggang sa muli, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. Bye-bye!